Daigdig ng lagi. Magandang gabi sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay. Sa gabing ito ay hahatdan ko kayo ng isang kahindik-hindik na kwento. Ito ay pinamagatan ko ang alay. Sabay-sabay na rabadab ng mga tambol. Nagkakaingay at tila umiindak ng isang katutubong sayaw ang mga taong nakikita ko ng gabing iyon. Nakapaikot sila sa isang malaking siga. Siga na nagdadagdag ng tanglaw sa liwanag na dulot ng bilog na buwan. Sabay-sabay silang umaawit. Awit na nagdadagdag ng kilabot sa aking buong katawan, sapagkat tila nagbabadya iyon ng mangyayaring lagim sa gabing iyon. Gumagawa sila ng isang ritual. Ritual ng pag-aalay. At ako ang kanilang gagawing alay. Alay sa Panginoon ng mga aswang. Alam ko dahil narinig ko ang pag-uusap ng mga magulang ni Marites. Nalinlang ako ng kagandahan ni Marites. Ni sa hinagap ay hindi ko inakalang siya ang magdadala sa akin sa ganitong kapahamakan. Siya ang dahilan kung bakit napadpad ako sa bayan ng mga aswang. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang kabuuan ng kabanatang ito ng buhay ko. 23 anyos ako noon nang makilala ko si Marites. Sa burol iyon ang tiyahin ng kaibigan kong si Siriaco. 4 na baryo ang layo sa aming nayon. Nang magpaalam ako sa inang ko, karakay mayroon agad siyang paalala. Kung aabutin daw ako ng madaling araw sa lamay ay huwag na raw akong umuwi. Doon na lang daw ako magpaabot ng umaga. Doon daw kasi sanayong pupuntahan ko'y kabalitaan na may gumagalang aswang. Noon pa ako nakakarinig ng mga kwento tungkol sa aswang. Mga kwentong nakakatakot. Na kapag narinig mo mula sa matatanda sa aming nayon ay talagang gagapangan ka ng kilabot. Alam ko naman totoong mayroong aswang. Noong kabataan ko, sa ang aming baryo at ang aming karatig nayon ay larawan ng isang liblib na lugar. Madalang ang mga bahay, ang kapaligiran ay malawak na taniman ng palay at ng iba pang mga gulay. Walang linya ng kuryente kaya kapag gabing walang buwan, ay pusikit ang dilim. Si Siriaco ay isa sa malalapit kong kaibigan. Noong mamatay ang lolo ko, isa siya sa mga malalapit sa akin na laging naroon sa lamay ng aking abuelo. Kaya naman ngayong ang kanilang pamilya naman ang namatayan ay gusto ko ring pakitaan siya ng pakikiramay. Medyo may kaya ang tiyahin ng kaibigan kong si Siriaco. Ang bahay ay katapatan lamang ng barangay hall bagamat hindi naman iyon isang marangyang bahay. Ngunit sa sukatan ng mga kalugar, maituturing na nakaluluwag sila sa buhay. Niyakap ni Siriaco ang anak ng dalaga ng namatay. Si Virgie, nakabistidong itim ito, nakahairband, bugto ang mga mata. Ipinakilala niya ako sa kanyang pinsan matapos ang ilang emosyonal na sandali. Nakikiramay ako. Isang malungkot na ngiti ang naging tugon niya sa aking pakikiramay. Pagko ay tinawag niya ang isang babaeng numakaw sa aking atensyon. Si Marites. Si Virgie ay nag-aaral sa poblasyon at kaklase raw niya si Marites.
Hugis puso ang mukha ni Marites at balingkinita ng katawan. Bagamat noong panahong iyon na hindi pa uso ang mga damit na litaw ang mga pribadong parte ng katawan ng isang babae, sa kasuotan niya ay mababakas ang hubog ng kanyang katawan, pati na ang hubog ng malulusog niyang dibdib. Dama ko, sa unang pagkikita naming iyon ni Marites, ay humanga agad ako sa kanya. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, may taglay din akong kakisigan noong aking kabataan. Kaya malakas din ang loob kong makipaglapit sa magagandang babae. Sa ganoong labay, libangan ng mga kabinataan at kadalagahan ang mga larong prendahan. Kung ano man ang maprenda ay kailangan mong tubusin ayon sa ipag-uutos ng tumatayong hari. Nang ako ang maprenda, ang katad ni Sonturon ang isnang lako. At para matubos ko iyon, aminin ko raw kung ako ba ay may kursunada sa mga dalagang naruroon. Na mabilis ko namang sinagot. Opo, mahal na hari. Meron po. At nang itanong kung sino, kunwari ay nag-atubili pa ako. Pero ang totoo'y gustong-gusto ko naman na aminin sa harap ng lahat. Ayaw ko kasing may masayang na oras. Gusto kong malaman agad ni Marites ang aking marubdob na paghanga sa kanya. At nang turan ko ang pangalan ni Marites, nakita ko na namula ang kanyang mukha. Pero nahuli ko rin ang pagbabato niya sa akin ng mabilis at pasulimpat na tingin. Pero wala naman akong nabakas na galit sa kanyang mukha. Nagpaumaga na kami ni Ciriaco sa lamay. Pagdating ko sa bahay namin ay kinumusta ako ng nanay ko. Ayun po, inang, may patay. Natawa ang inang ko pero binatukan ako. Huwag daw akong pilosopo. Maganda si Marites. Ngunit may isang bagay akong napansin sa kanya. Hindi siya tumitingin ng diretso sa mga mata ko habang kami ay nag-uusap. Di ko malaman kung siya ba'y mahiyain lamang o sadyang ayaw lamang niyang makipagsalubong ng tingin sa kanyang kausap. Kung saan-saan nadako ang aming kwentuhan. Taga saan siya, ilan silang magkakapatid, pang-ilan siya, mga pangarap namin sa aming buhay-buhay. Sa madaling salita, tila ba sa maikling panahon pa lang ng aming pagkikilala, ay nagkahulihan na agad kami ng loob. Wala mang direktang pag-amin mula kay Marites, ay tila ipinagkakanulo naman siya ng kanyang mga kilos. Tapos ang isang linggong burol at naroon din kami ni Ciriaco nang ihatid sa kanyang huling hantungan ang pumanaw na ina ng kanyang pinsan. Doon nagsimula ang kasaysayan ng pag-ibig namin ni Marites. Ang Campo Santo ay malapit sa poblasyon. Isang lumang simenteryo na ang sabi naroon na bago pa dumating ang mga Hapon. Kung ano-anong malalagim na kwento ang kakambal ng Campo Santong iyon sa aming bayan. Sa bukana, sa pinakaunang malaking loting libingan ay isang lumang musuleyo. Nababakura ng rehas-rehas na bakal na may mga disenyo pang mga dahon at bulaklak. May paarkong entrada na sa itaas ay may nakasulat sa letrang isinulat sa tanso. Familia Buencamino. Sang-ayon sa mga kwentong nagsalin-salin na sa bibig ng mga tao, ang mga Buencaminong nagmamay-ari ng musuleyo ay isang pamilyang Kastila. Di umano'y pinsang buo ng isang Kastilang opisyal noong ang bansa ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng Espanya. Sa mismong abuela ko narinig ang kwento na di umano ang pamilya Buencamino ay may maitim na lihim. Ang padre di pamilya di umano ng mga Buencamino ay isang vampira. Pilit kong ibinaling sa ibang bagay ang aking isip. Iginala ko ang aking tingin sa kulupunan ng mga taong ngayon ay nagsisipaglakad na sa likuran ng karong kinalululanan ng bangkay ng ina ni Virgie. Nakahawak sa isang braso ni Virgie ang kaibigang si Marites. Paglapit sa ipinagawang nityong paglilibingan sa ina ni Virgie ay dinig kong papalakas ng papalakas ang pag-iyak nito.
Iyon ang isa sa pinakamasakit na parte ng kapag namatayan ka ng isang mahal sa buhay. Ang mismong oras ng paglilibing, na alam mong iyon na ang huling sandali na masisilayan mo ang pisikal na katawan ng isang taong pinakamamahal mo. Huminto ang karo ilang metro ang layo mula sa bagong nityong magiging huling hantungan ng ina ni Virgie. Inusong ang ataol, ipinatong sa natutuping bakal na patungan na sinadya para sa ganoong pagkakataon. Binuksan ang takip ng ataol at paduhapang na yumakap doon si Virgie. Sumisigaw ng inay. Nang lumapit ang paring magbibigay ng huling bendisyon sa mga labi ng pumanaw, tila hindi na rin marinig ang mga huling salita ng butihing alagad ng simbahan. Nangingibabaw ang mga palahaw ng iyak ng mga kamag-anak ng namatay. Hinanap ko si Marites. Hindi ko na siya makita. Kanina'y siya ang nakaalalay kay Virgie. Ngayong nagwiwisik na ng holy water ang pari ay bakit biglang naglaho si Marites. Iginala ko ang aking tingin sa palibot at natanaw ko si Marites. Nasa gawing malayo, sa lilim ng isang punong nara. Hindi ko malirip kung bakit naroon siya, bakit umalis siya sa tabi ng kanyang kaibigan. Ang paliwanag ni Marites sa katanungan kong iyon ay saka ko na lamang nalaman ng siya'y regular ko nang dinadalaw sa bahay paupahan ng kanyang tinitiran sa poblasyon. Malapit iyon sa universidad na pinapasukan nila ni Virgie. Hindi na raw kasi niya makayanan ang kanyang emosyon. Awang-awa raw siya kay Virgie. Kaya pumunta na lamang siya sa malayo. Tinanggap ko ang ganoong paliwanag. Sa maikling kwento, formal na tinanggap ni Marites ang aking pag-ibig. Nang sabihin ko sa kanya na gusto kong makilala ang kanyang pamilya, agad siyang pumayag. Uuwi raw siya sa kanilang bayan sa bakasyon. Kung gusto ko raw sumama, isasama niya ako. Dumating ang buwan ng bakasyon. Bigyan agad ako ng nanang ko ng babala. Ngunit mas malakas ang tawag ng pag-ibig. Hindi ko pinansin ang paalala ng nanay ko. At iyon nga ang nangyari. Iyon ang buong kwento kung bakit napadpad ako sa bayan ni Marites. Sa lugar na iyon, napugad pala ng mga aswang. Mula sa siwang ng tablang dingding, hindi tunay na tabla kundi tablang gawa lamang sa kukulammer, ay nakasilip ako sa ginagawang ritual ng mga aswang. Umiindak sila sa rabadab ng mga tambol, umiikot sila sa isang malaking siga habang umaawit ng isang nakakakilabot na kantang di ko ganap na maunawaan. Ngunit alam kong isang bahagi iyon ng ritual na isinasagawa nila bago ang gagawing pag-aalay. At ako ang gagawin nilang alay. Narinig ko ang kanilang plano. Natuklasan ko ang lihim ng pamilya ni Marites, na sila'y kabilang sa mga pamilyang bumubuo sa isang komunidad ng mga aswang.